Adto ta magtuon sa pulong sa Ginoo ato kining tiwason ang Romans 5:12 to 14. Ato ning nasugdan miaging Domingo ug atong tiwason karon. Atong basahon nagbalik ang patikoranan sa mensahe. Romans 5:12 to 14 mao nang atong topic. Focus na ta karon death through Adam. Ug sa 15 to 21 mao na nang life through Christ. Okay. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned, according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning. We thank you for bringing us safely here sa imong balay lampuanan. Karon Ginoo, magatuon kami sa imong pulong. Hinaot ikaw magabukas sa among salabutan. Gahatag ka namo lingit nung kaalam aron amo kining masabtan sa yano lamang nga paagi. Hinaot ikaw mahimaya sa among tiliwala karon o Dios. Kining tanan nam giampo pasalamatan nagyan mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, ingon diha sa verse 12, ang gamay nga review. Pinagi sa usa ka tawo ning sulod ang sala sa usa ka ning sulod ang sala sa kalibutan. Pinagi lang sa usa ka tawo, pinagi ni Adam. Na corrupted na ang nature sa human DNA pagkasala ug pagkahagbong nila. Ug tungod kay gisugo sila nga mag-procreate, sukad sa ilang kaliwatan, affected na ug corrupted na niining sinful nature. Ug tungod ni ana, ning sud naman ang sin sa humanity, ning sunod pod og sud ang death. Because God's law is the soul that sins shall surely die. Ug kung New Testament pa, the wages of sin is death. See? Tungod kay ning sud na ang sala sa kalibutan sa tanang tao, ning sunod pod ang silot sa sala nga mao ang kamatayon. Og mao nang niingon ang verse 12, death reigns. Naghari ang kamatayon. See, all over the world na ay daghang lubnganan. Sa atong statistics, the Sunday atong giingon, matag segundo na ay mamatay sa atong nasod sa Pilipinas. Kada pitik sa orasan, kada segundo na ay mamatay usa, 1.3 mamatay sa atong nasod sa Pilipinas lang. Every day, 200,000 mamatay, tibuok kalibutan. Imagine that. Ang kamatayon naghari nining kalibutana tungod sa sala. And now, we'll continue. Nganong ning spread man ang death sa tanang mga tao. Let's continue verse 12. Death spread to all men because all sinned. Ang tanan nakasala. So ang atong pangutana karon, kanus aman ta nakasala? Because all sinned. Mao nang death spread to all men. Kanus aman ta nakasala? Ug importante ni nato tubagon kay may kalambigitan man ni sa atong pagtulunan mahitungod sa kaluwasan. Kay kung nataw ta nga dili makasasala, posible ang atong pagpaningkamot ug pagbinuotan makalangit nato. Pero kung sa dihang nataw ta nga makasasala na, wa na tay mahimo pa. Kung nataw na ta nga makasasala, bisan pag unsa ta ka relihiyoso kung dili tinuod ang atong relasyon sa Dios, pinaagi na Ginoong sa Kristo, wa gihapoy pulos ang atong pagkarelihiyoso. Kay nagpabilin ang atong sinful nature.
Og nag-ingon dinhi si Paul, all sinned. Usa lang ni ka verse sa Bible. Napay daghan mga verses. For no one is righteous. No, not one. Isi kitang tanan nakasala og pangutana kanus aman ta nakasala. Og sa ato ng verse, naisgutan na pod last Sunday, pinaagi ni Adan, in the loins of Adan. Tungod kay kaliwat man ta ni Adan, nagsubay man ta nga atong DNA, kung i-trace nato, matrace man yun ni Adam ug ni Eve, kay sila man ang pinakauna nga mga tao, didto ta nakasala panahon ni Adan. Kay nahimo man tang usa man ta diha ni Adan. Foreign ni sa atong concept, og dili kay ta kasabot nining kadtong atong gi-mention last Sunday nga, corporate personality. Ang Dios gi-practice man na niya. Corporate personality. Si Adam, dili lang siya usa ka tawo, siya ang nagrepresent sa humanity. So sa iyang pagkahagbong, nahagbong pod ang tibok humanity. Mao tong the fall of man. It's not just the fall of Adam, but the fall of humanity. Nakasala ta kauban ni Adan didto. Now di man tayo na nato masabtan, how can? Unsam nato pagsabot, wa pa man kumataw niadtong panahona. Ato nang tubagon later. Pinagiglaay na pod nga pangutana. So you see, lisod man na sabton, ato lang ng dawaton, pinagi sa pagtuo. Nataw ta, dinhi sa kalibutan, dead in trespasses and sin. Maobitaw, bisan pagbata pa bagong nataw, posible nga mamatay na siya, kay makasasala naa naman ang sinful nature niya. Nagsunod-sunod bandayon ang kamatayon ni anang sinful nature. Pagsuod sa sala, ning suod pod ang death. Death was not part of the original creation sa man. Death is a consequence, not part and parcel pag-create sa tao. Pag-create sa Diyos sa tao, wa pod niya giingon nga mamatay pug ka. No. Consequence na lang ang death. Tungod kay ang tao nakasalaman sa Diyos. Usa ka proof ni ana nga ang tao na nga nanay sinful nature, unsa may atong itudlo sa bata? Tudloan natong magpabadlong o tudloan natong magtinarong? Di ba? Unsay atong tudloan sa bata? Ang pag-obey or ang pag-disobey? Natural ra sa bata nga mo disobey. Di na nimo angay tudluan mo disobey ang bata. Di na angay nimo tudluan mabakak ka. No, makantigor na sila. Kay naa na nato ang sinful nature sa atong pagkahimugso. Tungod kay kining sinful nature napasa gikan pa ni Adan. Og tungod kay naata niining sinful nature, death pod nagsunod nato. Mo nang anytime, bisan paghimsog ang atong lawas, posible nga mamatay ta. Tungod kay maunay consequence sa sin. Og physical death is just one consequence. Another is spiritual death. Atubangan sa Dios, patay pug ka. Ug mo nay delikado. Kay kung mamatay ka, nga atubangan sa Dios, spiritually patay ka, paduong jud ka niya ng ikatulo nga death, eternal death. Walay katapusang kamatayon. Di na nimo makauban ang mga buhi ug ang Dios sa walay katapusan. See? Sa dihang nahimugso ta ning kalibutan, we're spiritually dead. Mabitaw ningon si Paul sa Ephesians, we're dead in trespasses and sins. Bisag ang bata, mahimugso, spiritually dead. Pero provision sa Dios na iya na sa Dios nga
Kung bata pa mamatay, wala pa age of unsa na pagtulunan pod niya na nga dawaton sa Dios. Kung bata pa mamatay, age of accountability, wa pa maabot sa age of accountability, malangit na. Ang Dios na mo pasaylo. Siya man ang Dios, siya man ang maka-offer og pasaylo. Di man ta makabuot. Ginoo ay nagpasaylo Di man ta kabuot sa Dios. So, but kitang tanan bisan pagbago pa nahimugso ta nga spiritually dead. Physically alive but spiritually dead. Mao nang gikinahanglan nga dawat og mututan ni Ginoong Hesukristo para mabuhi ang atong espiritu at ubangan sa Dios. So you see, bisag wa pa ta makantigo mamakak ug mo-disobey, naa na nato sa atong kinaiya ang sinful nature. O kung di ma-address ang atong sinful nature, padung yun ta ni anang eternal death. So we all sinned. Kitang tanan nakasala diha ni Adan. Our sinfulness, our fallenness is not the result of our sinning. Ang atong pagkamakasasala, dili resulta tungod kay nag-commit ta og sala. Ang atong sinful nature mao'y cause nga anong mo-commit tag sala. Sabtan ba nato? Tungod kay nanatay sinful nature, mao nang makabuhat tag mga acts nga makasasala. Dili ta makasasala kay nagbuhat tag mga acts. Nagbuhat tag mga acts nga sala tungod kay naa na nato ang sinful nature. It's natural for us to commit sin. Ingon si David, Psalms 51:5. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. You see? Even si David, ka-realize niya na sayang pagkatao, natao siya nga makasasala. Psalm 58:3, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born, speaking lies. You see? Ang mga daotang tao, nalayo na sa Dios gani, gikan pas taguangkan, napas inahan, taguangkan sinahan. Og sa dihang natao na sila, normal og natural lang nga mubuhat. Bisag kinsa, normal og natural nga mubuhat og sala ang tao. See? Napas taguangkan, layo na ta sa Dios. Nalayo na ta sa Dios. We're spiritually dead, but physically alive. That's God's mercy. And it's gift because it's life. Maunang gikinahanglan in relation to Christ, maunang importante mataw si Kristo nga virgin birth. Now you know why? Nganong gikinahanglan virgin birth ang pagkatao ni Kristo? Para dili mapasa ang sala ni Adan. Oops. Naining connect sa cellphone. Mo nang si Christ sinless, kay ang iyang pagkatao dili man pinaagi sa amahan niya nga si Joseph. See? Mo nang sinless si Christ. Wala mapasa ang sala ni Adan tungod kay conceived by the Holy Spirit man. Virgin birth man siya. Putli man si Mary pagkasabak niya ni Kristo. Conceived by the Holy Spirit. Gikinahanglan pud siya nga matao pinaagi ni Mary para mahimo siyang tao. Kay kung dili pinaagis tao, di pud niya ma-rescue ang humanity. Mo nang gikinahanglan magpakatao para mamatay siya. Pero ang iyang pagpakatao, virgin birth,
para sinless, para dili mapasa ang sala ni Adan. Mo nang gibypass niya ang natural nga procreation. Pero kitang tanan na tao pinagi sa atong mama ug papa, amahan ug inahan, napasa ang sala ni Adan. Mo nang importante ang virgin birth. Mo nang kita padayon nag-uphold sa virgin birth ni Jesus. Pero kutobra ni Jesus. Kay pagkahuman ni Jesus, naman po'y laing anak si Mary. Kanang si James, nga nagsuwat diha si James, igsuon man na ni Jesus. Wala magpabilin nga ulay si Mary. Panahon lang ni Jesus ang iyang pag-anak nga virgin birth, si Jesus ra. Si James also makasasala, dili pareha ni Jesus nga virgin born. So, see? Mo nang gikinahanglan ni Kristo nga mataw nga putli si Mary. And so Adam sinned. Wala gani gitrick si Adam. 1 Timothy 2:14. And Adam was not deceived. You see? Si Mary ang gideceive. Pero si Adam naras tungod, wala gani mo debate sa serpent. Si Adam ang gi-instructionan sa Dios. Pero wala niya badlunga si Mary o ang serpent. Ay, si Eve. Amen. Mayo kay naminaw day mo. You see? Si Adam wala gi-deceive. But the woman being deceived fell into transgression. Mao nang si Adam mo'y responsible sinner kay dili man siya ang gideceive. Wa siya gideceive. Pero ning dawat siya sa fruit of knowledge of good and evil. Maingon pa ta nga excuse si Mary. Pero si Adam was not excused. No, Adam was not excused. Oh, Mary ako na-mention, yes. Mary ako na-mention. Adam and Eve. Yeah. Si Eve, pwede pa, maingnon na itong excuse. Pero si Adam, dili excuse kay diha siya while si Mary o ang serpent nag-talk. Eve, lagi. Nga nung Mary magyud. Nga nung Mary magyud. Okay, let's move on. Willingly, willfully, deliberately, o consciously nakasala si Adam. Conscious ang iyang pagbuhat sa act. Mo nang nahagbong ang tao. Mo nang dili lang si Adan ang nahagbong. The whole humanity nahagbong na. Kay sila man ang atong first parents. Ug tungod ni ana, death spread to all men. Ang ilang mga anak na nahimong makasasala og tungod kay ang silot sa sala kamatayon man, mo nang ma-experience nagkamatayon. Wala man sila diha-diha namatay. Ang physical death di man, wa man dayon ang physical death immediate. Pero ang spiritual death was immediate. Ang spiritual death. Physical death later on pa. Og sila man ang nag-represent sa humanity, mo nang diha ta nakasala ni Adam, ni Adan. Siya wa man gid-deceive pero willful ang iyang pag-disobey sa command, direct order, direct command sa Dios. Siya ang gitagaag command, siya ang willful nganing disobey sa command sa Dios. Now lisod man nato sabton ug dawaton no nga kita nakasala didto ni Adan nga unsaon man nato paghitabo niya na unsaon man paghitabo niya na nga kita nakasala kauban ni Adan nga wa pamanta na tao. Tubago na nato laing pangutana.
kita nga Kristohanon, kauban ba pod nga namatay ug nabanhaw kauban ni Kristo? You see? Because it's the same concept. It's the same concept. Munang angay lang nato dawaton kining kamatuuran. Kung kita Kristohanon na, ning tuo ni Kristo kauban ta namatay ug ang gisimbolize na pinagis baptism, gisimbolize na nga namatay na ta sa atong sala ug paghawas na banhaw kauban ni Kristo. Og didto ba ta pagkamatay ni Kristo og didto ba ta pagkabanhaw ni Kristo? Wa pod. But the same idea, the same principle, the same concept, corporate personality. Ang gitudlo, kauban ta nga namatay ug kauban ta nga nabanhaw at the moment of faith. The same nga sa panahon ni Abraham, kauban ta nga nakasala. Mao nang ang pangutana, kinsa na may nagrepresent nimo karon? Si Adan na ba, si Adan pa ba or si Kristo na? Kung atong masabtan nga kita kauban namatay ni Kristo ug nabanhaw, nabuhi ang atong espiritu, spiritually alive na, then makasabot pod ta og mo-understand ta og atong dawaton nga kita pod nakasala kauban ni Adan. Because it's the same concept. Di man ni tubag sa atong pangutana nga giunsa nato pagkasala kauban ni Adan, but it's comforting for us to know nga naapoy someone nagpakamatay para kanato og sa iyang kamatayon kauban ta. Og sa iyang pagkabanhaw kauban pod ta. Legally and effectively was our death, ang death ni Christ. Sama nga ang sin ni Adam, legally and effectively was our sin. Ang death ni Christ, legally and effectively was our death pod. See, 1 Corinthians 15:22. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. You see? Diha ni Adan kitang tanan namatay. Pero diha ni Kristo kitang tanan buhi. See? Same concept. Kaniadto diha ta ni Adam. Karon naa na ta ni Kristo kita nga mga nagtuog ning dawat kaniya. See? Dili relihiyon, dili good works, kundi pinaagi ni Kristo. Ang imong pagbinuotan dili makaluwas nimo kay nataw naman ka nga makasasala. Mao nang wala nay value gikan nimo nga pwede nimong paliton ang imong kaluwasan. Tungod kay nataw naman tang makasasala. Wala nay value gikan nato nga worth maka-excuse sa atong sala. Because we were born dead in trespasses and sins. Only Christ can rescue us. Mabitang rescue plan na. Kay sa atong kaugalingon, wa tay mabuhat. Gikinahanglan nga rescue honta, luwason ta. Now, pwede po tamang utana. Just ba na, Ginoo, fair ba na, nga makasala may kauban ni Adan nga wa pa man may nataw? Or mataw may sa among parents nga makasasala? Is it fair? Di man na mo fault. Di na ako fault nga makasasala, nataw ko makasasala. Dili pod fault sa akong inahan o gamahan nga sila makasasala. Fair ba na or just nga kami makasasala? You can't blame me. Nataw man ko nga makasasala, nya padung na hinuong ko sa impyerno. Fair ba na? Mangutana po taglaing pangutana. Just ba pod nga ang minilyon nga makasasala sa tibok kalibutan luwason sa Dios?
just bapod na og fair bapod na kung ang Dios muluwas og minilyon nga ka makasasala pinaagi sa iyang grasya. Fair ba na nga malangit ta nga wa tayo gibuhat kundi mo believe lang ni Christ? Is it fair nga somebody ang magpakamatay para nimo? You see? Di ta gusto nga panuktan ta sa atong sala tungod kinatao ta makasasala, pero gusto ta maluwas. Pinaagi sa lain ang muluwas nato, dili kita mo'y maningkamot. Same question. Di ta mo ask og fair og justice, kay just gyud ang Ginoo. Kay kung kita mangayo og fairness, hell ang fair para kanato, impierno. Mao nang mercy o grace ang rescue plan sa Ginoo. Because we don't deserve it. See? Si Adam, mercy sa Ginoo, grace, nga wa puuha. Nga wa ning ingon ang Dios nga, dire ra kutob ninyo Adam ug Eve ang humanity. Sunod na kong himuon mga unggoy na lang. See? Ug nga naman kaha. Nga naman kaha nga ang Ginoo nagpakita man sa iyang grace sa humanity ug mercy. Now, ang mga angels na ay knowledge sa wisdom, sa power sa Dios. Ug naay knowledge nga wa masabtan sa mga angels. Nga gusto sa Dios masabtan sa tanang creation. Unsa man, ang character sa Dios nga siya loving, gracious, and merciful. You see? Ang mga angels nakasala, pero wa sila pasayloa sa Dios. Because they were created holy. Holy sila daan, balaan sila daan nga gi-create og eternal. Og manang sa pagkasala nila, impierno diretso. Mao nang gi-create ang impierno para sa mga anghel. Gusto sa Dios nga masabtan sa tibok creation, including sa angels, ang iyang grace, ang iyang mercy, ug ang iyang love. Mao nang ang humanity pinaagi sa sinful humanity diha nasabtan sa angel. That God is gracious, that God is merciful, and that God is loving. See? Ang perfection kasabot ang angels. Kita mo'y wa kasabot ni ana. Pero kita mo'y nakasabot sa grace, sa love, ug sa mercy. Kana nga knowledge na sabtan nato. Ang wa masabtan nato, ang infinite power sa Dios, ang wisdom sa Dios, wa na nato nga side. So you see, salamat na lang sa grasya sa Ginoo. Iyatang rescue, liyo pa man sa pagkamakasasala nato ug sa panahon ni Adam ug ni Eve nga sila nakasala. Sa panahon nga si Adam ug si Eve nakasala, pwede ra man ta i-wipe out sila sa Dios. Inigkamatay nila, mao na diha ra kutob. Mao na lang na, wa na humans, di na siya mag-create og humans. Mga Martians na lang ang iyang i-create na pod. Pwede. Nakasala man ang duha ka tawo, di na ko maghimog laing tao. Mga Martians na pod. Pwede. Ma-end na ang human history unta, panahon ni Adam ug ni Eve. Pero wa na niya buhata. Para masabtan sa tibok kabuhatan ang compassion sa Dios, ang mercy, gentleness, long-suffering, patience. You see? Kana nga karakter, wa man na sabtan sa mga angels.
The angels have no knowledge of that, no experience of that. The patience of God, the gentleness of God, the grace, the compassion, the tenderness of God. Kay pagkasala sa angel, immediate man ang pag-experience nila ng wrath sa Diyos. Gitambog dayon sila. Gikuha sila sa ilang home. Diin sila gi-assign. You see? So kung naay mga spirit beings din sa earth, di man nila local. Di sila local dire. They're suffering here. Mao nang mangita gid sila og body. Gusto nila para mahimo silang at peace. It's part of their punishment. Kung asa sila nabutang karon, dili na nila maoy ilang resting place. Originally, gi-assign sila mga lugar, mga planets. Ang ning rebel, ning gawas man niya na ilang home planets. Ug mao nang naana sila sa mga hangin, pero wa sila mag-rest diha. Part na sa ilang punishment. But one day, all of them ngadto sa linaw nga kalayo. So, morning, lahi nga dimension sa Dios nga gusto sa Dios nga siya ma-praise. Ang mga angel nag-praise sa iyang perfection, sa iyang holiness, sa iyang righteousness, sa iyang power, kana sa iyang wisdom, nag-praise. Pero ang gusto sa Dios pod ma-praise man pod ang other side niya nga character. Nga dili ma-praise sa mga angel, madaig sa mga angel, tungod kay wa man na masabti sa mga angel. Ang forgiveness, ang compassion, ang mercy, ang grace. Gusto man sa Dios nga mahimaya pod siya ni anak. Og mao nang naay humanity, nakasala ang humanity, gitagaan niyag chance. Mao nang naghimo siya rescue plan. Ang iyang anak mo iyang gipadala para mapasaylo, para mapakita ang iyang righteousness, iyang grace, iyang mercy. Og ang purpose sa tibok kabuhatan is eternal praise sa atong Dios. Ikalipay og kahimaya niya. Dili bot pasabot kanta lang. Kung magbuhat any acts nga makapalipay sa Dios is a praise to God. Kung nagbuhat ta sa design sa Dios, kung nagbuhat ta sa kabubuton sa Dios, it gives glory to God. See? Pero kung mo disobey ta sa iyang kabubuton, it grieves God. So kung ang laki mo buhat sa design sa laki according sa kabubuton sa Dios, makapahimaya na sa Ginoo. Pero kung ang laki magbinabay na, mo na'y makapag-uol o makapasuko sa Ginoo. See? Any acts nga ubos iyang kabubuton nga according to design, dili lang kay singing, mo'y makapraise sa Ginoo. See? Kung gitawag ka nga mahimong magtutudlo, unya paningkamutan nimo nga maayo ka niya na, ang Ginoo mahimuot og malipay niya na. Because it's building up one another. It's helping up one another. Pero kung gamiton ra nimo ang imong authority gahom para sa imong kaugalingon, like flood control project, goal ug masuko ang Ginoo. 20% right to as actual nga project, ang 80% nahurot og bahin-bahin. Hindi malipay ang tao sa samot ng Ginoo. See? Ang purpose sa kabuhatan, tibok kabuhatan, whether angels or humanity, madaig ang Dios. O dili man kompleto ang pagdaig, kung ang pagdaig ra para parihara sa mga angel, ang perfection ra sa Ginoo, ang iyarang holiness, iyarang righteousness, ang iyarang mighty power, o dili mailang nga siya gracious, nga siya loving, nga siya merciful. So now, pwede na makomplete.
og naapay dugang aspect pagani sa Dios nga wa pa nato masabti nga iya pang dugang nagihatag ngadto sa unahan kung kita perfect na. So, kitang tanan nakasala ug mao nang nagsunod-sunod ang kamatayon nato. Apan salamat na lang sa Ginoo nga naay iyang rescue plan. Verse 13, quick na lang. Romans 5:13, ug mao ning atong last point. History proves ni nga truth nga ang death ning enter sa humanity nagsunod-sunod. Because verse 13 and 14, for until the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Gikan ni Adam padong sa law naa ang sala. Pero wala pa nasukta sa Dios. Ang sala naanas kalibutan. Gikan ni Adam hangtod ning abot ang 10 Commandments, ang Mosaic Law. Naan ang sala, wala pa ang 10 Commandments, naan ang sala. Pero wa pa sukta ang tao sa iyang sala, kay wa pa man moabot ang kasuguan. Bisan pa man ana, verse 14, nevertheless death reigned from Adam to Moses. Bisag wa pa sukta ang sala sa tao, kay wa pa man ang 10 Commandments, ang death naghari na. You see? History proves this, that death reigned, death spread to all men. Tungod kay wa pang 10 Commandments, wa pang Mosaic Law, pero naan ang sala, ug ang kamatayon naghari na. Wala pa gani ang sala, wala pa gani ang law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Bisan pa man ni adtong wala makasala, ni adtong nakasala nga dili parehani sala ni Adam. Bisan pagwa makasala pareha sa sala ni Adam, namatay gihapon, naka-experience gihapon og kamatayon. See? Naghari ang kamatayon. History proves it. Wala pang 10 Commandments, wala pang Mosaic Law, naan ang sala, wa pa sukti ang tao sa iyang sala, kay tungod wala pa man ang law, wa pa may balaod, pero ang kamatayon, diha na pod, naghari na ang kamatayon. Panahon pa ni Adam, kutob ni Moses. Na-experience nagkamatayon ang tao. Panahon pa ni Adam ug sa iyang mga anak. Dili pa man, ang gingon verse 13 ug 14, dili pa madala sa korte sa Dios ang tao, kaya pa man ning abot ang Mosaic Law. Dili pa hukman nga makasasala o guilty sa sala. Pero bisan pa man ni ana nga wa pa hukmi sa Dios kay wa pa ning abot ang balaod, bisan pa man ni ana ang kamatayon naghari na. Diha na ang kamatayon. You see? Dili ang balaod makaluwas nimo. Dili ang pag-obey sa balaod makaluwas nimo. Kay ang mga tao panahon ni Adam, kutob ni Moses, nangamatay sa ilang sala. Wala pa gani ang balaod. Dili ang pagbinuotan makaluwas nimo igsuon. Dili ang pagsunod sa balaod may makalawas nimo. Kay wa pay balaod nangamatay ng mga tao. Now, lastly, gingon diha, si Adam mao ang type of him who was to come. A symbol of someone nga moabot para mahimong representative sa humanity. Kung si Adam representative sa sin and death, naay someone will come for sinful humanity nga mo represent life and righteousness.
And that will be next Sunday. So, when Paul says in verse 13 and 14 that sin was in the world even before the law was given, he's reminding us that sin has always been present even before Moses ding tungtong sa Mount Sinai. The problem wasn't that people did not know the rules. It's that sin was already ruling. Even without written law, death reigned from Adam all the way to Moses. In other words, ang kupot sa kamatayon, ang gahom sa kamatayon was already universal. Long before ang Ten Commandments gi-carved out sa stone. And here's where it gets personal. We often think, if we just knew better, kung daghan lang tang nahibaw-an, kung mubuhat lang ta og maayo, kung daghan lang tayo buhaton og maayo. But the truth is, knowledge alone doesn't fix the heart. We have all proven that. Di ba? We know what's right, pero mabuhat gihapon tag unsay dili insakto. Nag-struggle gihapon ta to do it. See? Dili lack of knowledge ang wrong. Kay baw taon say wrong, pero sometimes mo gihapoy atong buhaton. That shows us something. The problem isn't outside of us. The problem is inside of us. But thank God, wa ta niya pasagding nga hopeless niya na nga condition. Verse 14 sa tumoy nagpoints forward sa usa ka type ni Adam. Usa ka tawo nga moabot ug mao na si Kristo. That means Adam's failure was a shadow pointing to the greater victory that Jesus would bring. So ang application nato karon nining kabuntagon is simple but life-changing. Ayaw pag kinabuhi ubos niya ng paghari sa kamatayon. Ug sala, ubos sa paghari sa sala. When you've been invited to live under the reign of grace and life. That means stop trying to fix yourself pinagis imong kaugalingong pagpaningkamot. Stop carrying guilt nga gibayran na ni Kristo. Ayaw nagsigigpasan niya ng guilt nga gibayran na ni Kristo. Step into the freedom that comes from being in Jesus, the second Adam. Tungod kay diin nahagbong si Adam, diha man nagmadinaugon si Kristo. So ang message ni Paul is both sobering and hope-filled. Ang sala, naara gyud diha kanunay, present, wala magsugod diha sa balaod, o tungod niya na, ang death naghari pod sugad pa sinugdanan. Pero naay good news, death dili ang final word. Tingali si Adan o may nag-open sa door sa sin, pero si Jesus man, mo'y nag-open sa another door nga nag-lead ngadto sa eternal life. So sa atong pag-leave niini nga passage today, atong hinumduman, kita dili na slave under sa shadow ni Adam ug ni Eve. Kung kita ning tuonan ni Kristo, sons and daughters under the grace of Christ. Si Adan nagdala niya ng kamatayon, pero si Kristo naghatag kanatog kinabuhi. O kining kinabuhi, ato na sa walay katapusan. O sa igsuon, kung wala pa ikaw muila o mudawat ni Kristo, dawata si Kristo.
kay siya ra ang makahatag nimo, makarescue nimo niya ng imong sinful nature. One day, siya pod ang mukuha niya ng sinful nature sa imong being. Sa dihang kumplituhon niya ang iyang kaluwasan para nato. Let us pray. Father, we thank you that you are gracious, merciful, and loving by giving us your Son, the Lord Jesus Christ, who died on the cross for our sins. Thank you, Ginong, ikaw ang nag-rescue ka namo. Ikaw ang magadasig ka namo, nga magtudlo nining kamatuuran ngadto sa uban o Dios. Gamita usab kining iglesia, nga masangyaw ka na, even beyond our borders. In Jesus' name we pray. Amen.